Bay ngayong araw, ay samahan nyo ako mag-reset ng 20 galon. Yan na nga lang pala yung i-reset ko. Walang iya mo, isang 20 galon, kagabi ko nga pala yung ginawa. Bay kaya samahi ako sa pag-reset. Nga pala yung mga grow outs na nakalagay dyan. May ulo na nga pala yung tatlong yan. Kaya ililipat ko muna din sa kabilang tangke. Para hindi naman sila ma-water shock. Kaya ayan, niligay ko muna sa plastic. Mahirap na, baka ma-water shock. Walang hamo, 100% reset kasi yan. Igi na yun, nag-iingat. Kaya ere, umpisahan na natin mag-reset. Medyo matagal nga pala ako mag-reset ng mga tangke. Kaya ayan, umpisahan ko ng higupin muna yung tubig. Hindi ko naman mabubuhat siya pag may laman. So siya, higupi. Gali ang mga dumi. Habang nagwa-water change nga ako, tinambayan ko na yan dyan. Isipon yung mga natitirang dumi sa flooring. Konti na lang, ililinisin natin. Hamo, mindset ba? Mindset. Ere, nakalipas na nga ilang minuto. Oras na, para pakawalan yung mga grow outs natin. Ang hamo, ngayon lang ulit nakaranas na malinis na tang. Ganda na, naka-blue background pa. Kaya ayan, yung mga flower horn natin, tuwan-tuwa. Walang hamo, kilinis na nga naman na nalagyan nila. Ang mga naninibago sa mga nakikita nila. Ay ko. Binalikan ko nga pala, nire-reset natin. Tagal ko nga pala, yung dalawang divider. Mga pala yan, sa lilinisin ko. Pag talaga reset, 100% linis yan. Hamo, wala kang iiwan dumi dyan. Ere, binubuhat ko na nga yung 20 galon. Walang hamo ng bigat, kaya sakit sa likod. Aray ko. Tignan nyo naman yung 20 galon, walang yan ng dumi. Sobrang kapal na ng mga brown algae. Diyos ko po, rude. Gagamitan ko na nga pala ng aking sikreto. Nga pala, yung ginagamit ko, pantanggal ng mga algae. Tignan nyo naman, walang yan ang pakinabang sa akin rin. Tignan nyo, unang kudkod, tanggal lahat. Oh, kudkudi. Kaya walang iya ginawa kong kudkud dyan. Nananakit na braso ko. Walang hamo sa kapal ng algae. Nagang gagamitan mo na ng puwersa. Kaya ang maganda din ay hindi nakakagasgas ng aquarium. Kaya napakagandang gamitin ni Re. Kaya ganyan na lang kadali maglinis ng mga algae. May makailang minuto nga lang. Ayan na ang finished product. Walang hamo, parang bagong-bago na ulit. Ayan, tagusan na yung tingin. Nakakitaan na kami ng FH ko. Kaya nga pala, idadagdag natin. Ang hamo, lalagyan ko na rin pala yan ng blue background. Para maganda ng tignan sa mga mata. Maging malinaw na rin yung aquarium natin. Recommended talaga yan sa mga flower horn. Blue at white na background. Minsan doon lumalabas yung mga kulay ng mga flower horn. Huwag kayong magba-background ng mga black. Ganung background ay mga monster fish lang yun. Malalaking isda talaga yun. Ayan, tignan nyo naman, gumaganda na yung aquarium natin. Talagang tiyagaan lang sa pagre-reset. Ere, pagkatapos ko nga, binalik ko na nga pala ulit sa dati niyang lagayan. Ayan, pare-pareho na sila ng kulay. E di mas ayos ngayon kay gandang tignan. Lang hamo talaga ba? Data ng aquarium ko. Parang brand new eh. Hamo, tuwan-tuwa ang loko. Hindi makukompleto yan kung di natin lalagyan ng tubig. O siya, puno eh. Para magamit na natin yan. Kaso ang problema, nakita ko dito yung divider ko. Walang hamo, iisa na lang. Nalaglag na pala yung isa, hindi na, basag na. Skupo, rude. Hamo, hindi ko na malaya, nahulog na pala. Aray ko. Ang hamo, 50 pesos pa naman niya. Hayain na, eto na lang, ang linisin natin. Papagawa na lang ulit tayo ng bago. Kapit lang naman dito, yung pwede nating pagbilhan. Ayan, kudkudi. Tanggali ang mga algae para magmukhang bago lahat ng ating tang. Ang tunay na reset. Lang hamo ng linaw eh, oh. Kanina, hindi ko na makita mga isda ko eh. Ayan, ang setup ko, kay ganda na. Pwede na ulit lagyan ng mga bagong flower horn. Meron na ulit tayo bagong bakante. Hindi, sinumot ko na, inabasag kong divider. Matapakan pa. Buti na yung nag-iingat. Pa naman lagi, yung dumadaan dyan. Kaya ere, tapon na natin to sa tamang basurahan para hindi na makadisgrasya pa ng iba. Ere, may biglang bumisita. Shoutout nga pala sa'yo, Sir Noah. Hindi, pinapadap niya nga pala yung flower horn niya na female. Hindi nga raw siya magbibreed kaya pinaadap niya na lang sa akin. Pero hindi natin tatanggihan yan. Walang hamo, nakakahiya naman kung tubanggay. Galing pang San Pedro yan. Kaya inadapt na natin yung kanyang pinapaadap. Gagamit nga pala din natin yan pag nag-breed tayo. Nakikita nga raw niya sa vlog ko na nagbi-breed tayo. Malay mo soon, mabreed na rin natin yung female niyan. Walang hamo, timing nga yung paadap niya sa akin. Hanap nga pala kasi ko nung nakaraan na female. Sana i-pair kay Trisero. Ang female niya ay sobrang laki. Test breed ko muna to sa ating proven. Mukhang paitlog na nga tong female niya na dinala sa akin. Kunting araw na lang ay matitriggered na to. Naisipan ko dito kay Edito na lang muna i-pair. Para sigurado na papahiran to ni Edito. Ay kaya ere, dito ko muna nilagay. Ere nga pala, ang kanilang first meet. Ang hamo si Edito, nagpapakitang gilas kagad. Ere, tamang nood muna kami. Para panoorin kung paano sila magligawan. Kinukwento nga pala ni Mosi. Nangitlog na nga pala yung female niyang dala. Kaya sabi ko, sa second lane yan, ipaniguradong successful na yan. Pagdasal nyo lang na mag-success talaga. Para meron na rin tayo mapamigay. Yun na nga pala, nagpaalam na pala dyan sila Mosing. Ang araw abutan sila ng malakas na ulan. Mag-iingat kayo Mosing, maraming salamat. Ride safe mga Mosing. Bye-bye! O siya, hanggang dito na lamang aking video. Happy fish keeping na lang sa lahat. Walang hamo. Bye-bye, peace out!